Hello hearts, welcome and welcome back again to my YouTube channel. It's me, Isang. So for today's video ay meron lang akong i-re-upload or i-rewind na video came from my old YouTube channel pero deleted na yung YouTube channel ngayon dahil dinelete ko siya for some reason. And ang pag-uusapan natin doon or pag-uusapan natin for this video is paano nga ba natin tanggapin yung mga sarili natin or how to embrace ourselves. So, before natin yan i-re-upload or before ko siya ipapanood sa inyo is gusto ko munang mag-reflect and gusto ko munang mag-share ng kunting experiences and how to embrace myself as a 31 years old. So, ayun, before kasi is nung hindi pa ako nakapagtapos or hindi pa ako nakapagtapos ng college is, di ba yung goal ko lang talaga is makapagtapos and makapag-work. Kasi akala ko gaganda yung buhay namin after nun. Pero hindi pala. And, ayun, nung nakapag-work na rin ako and hindi pala ganun kadali. And akala ko makaka-earn na agad or I mean makakapag-save. Hindi pala ganun. Lalo na sa Pilipinas. Parang ano lang, you work for survival lang. Parang ganun. And na-realize ko din, ako kasi physically, meron akong insecurities sa katawan ko. Yung aking hair, yung dito ko. So, insecurities ko siya, lalo na sa hospitality industry, yung nature ng work ko is always nakatali yung buhok, nakapusod. So, yan, lagi nakaganyan yung buhok namin. Kailangan malinis tingnan. So, hindi ko siya magaganto. So, parang tinatago ko lang siya through my hair. I'm lucky kasi yung buhok ko is sobrang kapal. But for my work, hindi ko siya magagamit. Kasi nga, kailangan malinis ang yung buhok. Malinis yung itsura natin. And, na-realize ko yung sarili ko is hindi siya belong sa ganong nature ng work. Hindi ako belong sa ganong industry. Kasi, yun nga, yung insecurity ko na yun. And, hindi lang yun basta insecurity. Parang, dala-dala ko siya kasi parang something hindi siya halata or minsan nawawala, minsan nandyan. Depende kung gaano kabigat yung work ko. And kapag nasa-stress, kapag sobrang pagod or puyat, something ganon, namamaga yung dito ko. And then, bumabalik din siya sa dati. Basta nararamdaman ko na lang, oy, parang namamaga. Then, babalik na naman yung time na, babalik na naman sa dati na, wala, okay na naman siya ulit. So, yun yung insecurities ko sa body ko. And, before, lagi ko siyang sinisisi. Lagi akong umiiyak. Or until now, meron pa rin naman minsan, parang nagsi-self-pity. But, hindi na ganun kalala, katulad ng dati. Kasi nandun na rin ako sa acceptance na, or, uy, matanda na tayo. Alam ko na siya kung paano i-handle. Alam ko na, bakit ako ganito. Diba? Yun yung weakness ko. And, inaccept ko siya. Inaccept ko kasi wala naman talaga akong magagawa, diba? Kundi accept na lang kung ano yung meron ako. So, inaccept ko yung sarili ko na gano'n na hindi ako belong sa ganong industry. And siguro kaya inalaw ni Lord na mangyari sa akin yung mga bagay-bagay na hindi para sa akin.
na hindi pala para sa akin. Kasi ginusto ko siya, matigas tong batang ito ay matigas ang ulo ng batang ito. So, dahil nga ginusto ko, so sabi ni Lord, sige, paparanas ko, I allow you to experience this kind of thing na gusto mo. So, para matuto ka, para malaman mo sa sarili mo na ikaw mismo ang makaka-realize na, okay, hindi pala ako ito, hindi pala ito ang para sa akin. And para din makakuha ng knowledge na pwede kong ma-share sa inyo. Baka yun ang reason ni Lord kung bakit inalaw niya yung mga bagay-bagay. Diba? And I found myself na kahit I have insecurity, na kapag face ako in front of the camera, in front of you, through filming myself. So, I think nahanap ko yung sarili ko here on YouTube. Alam kong wala pa siyang result, but I am working with my dream job. And in-accept ko siya dahil maybe sinasabi ni Lord na hindi ka belong sa ganong industry, sa ganong work. Kasi ako kasi yung tao na masyadong sensitive and ang tawag nito, masyadong observant, and ano lang yan, kinikip ko lang yung mga knowledge ko. Parang sa sobrang daming pumapalok sa utak ko, parang nagsistruggle ako mag-isip, parang ganon. Hindi naman baliw ha. So, I think kailangan ko siyang i-share dito sa inyo. Kaya ginawa ko rin tong YouTube channel ko. Kaya ako bumalik sa YouTube. Yan, ginawa ko tong isang channel to give value, to give knowledge, information na sa tingin ko is makakapagbigay ng comfort to all of you na resonated din sa akin. Yun. So, not just physically na itong pinag-uusapan natin, but with your situation, just accept yourself, let it be, kasi wala ka namang ibang magagawa kundi i-accept and magtiwala sa itaas. And gusto kong ibalik yung video na to kasi every time na pinapanood ko siya, marami akong realization and maraming sa tingin ko need ko siya talagang i-upload ulit sa YouTube para marami rin akong mai-comfort na tao. So, I think I have the right din naman na i-re-upload itong video na to kasi sa akin naman ito. Sa aking experience, ako yung nag-video, di ba? So, tingin ko okay naman siya kahit i-re-upload ko. So, I think dito lang yung video na to and panoorin na natin yung video ko sa dating channel ko. And ayun, sana magustuhan nyo at meron kayong mapulot na information at ma-comfort ko kayo kahit paano. Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Jessa and kung napapansin nyo is yan, hawak-hawak ko ngayon ang aking phone at kasi hindi ko mahanapan ng magandang angle guys. So, at saka mas malinaw kapag ganito ang hawak ko. So, okay lang yan. And so, ang pag-uusapan natin today is
how to embrace ourselves. So, lahat naman siguro tayo is may mga imperfections. Kung perfect ka namang tao, di wow. Yun nga, lahat ng tao sa mundo may mga imperfections. Siguro kung perfect yung buong katawan mo, magandang katawan mo, siguro perfect ka sa pagdating doon. Pero siguro, pagdating sa family is baka kinukulang ka. Siguro guys, sabihin na lang natin na siguro ako merong ganito, siya wala. So, parang ang kailangan na natin guys is parang tanggapin natin kung ano yung mga bagay na wala sa atin at yung mga bagay na meron sa atin. Acceptance lang talaga guys. Kasi kung padadala ka sa mga bagay na negative o sa mga bagay na wala ka at meron sila, madidepress ka lang. So guys, unahin na natin yung physical appearance. So lahat ng mga tao is hindi naman perfecto pagdating sa physical. Siguro yung iba magandang mukha pero hindi naman magandang katawan. Yung iba naman is maganda ang katawan pero hindi naman maganda ang mukha. So lots of people, maraming mga insecurities. So kung ano-ano na yung mga ginagawa nila sa mukha nila or sa katawan nila para lang mabago or mapantayan nila yung mga taong inaay nila. So, kapag hindi nila nakukuha yung mga gusto nila sa katawan nila, is nadidepress sila. So, lahat naman siguro tayo napagdaanan din yung bagay na yun. Pag iniisipin natin guys, hindi naman talaga siya importante. Kasi nga, parang nadadala lang tayo sa sinasabi ng paligid natin, sa sinasabi ng mundo. So, the lesson doon guys, yung lesson doon is dapat kung ano yung binigay sa atin ng nasa itaas, dapat is i-accept natin at wag nating pakinggan yung mga sinasabi ng iba na kesyo, malaki ang panga mo, na kesyo, pango ka, na kesyo, panda ka, na kesyo, maitim ka, ganon. Wag natin silang pansinin, hayaan natin sila. So, kumbaga, yung makamundo lang naman yung umuusig sa'yo. Huwag natin silang pakinggan. Takpan na lang natin guys yung tainga natin. Kasi, tao lang rin naman sila, katulad natin. Mas powerful pa rin yung gumawa sa atin. So, dapat alamin natin yung kaya natin gawin. Okay guys, sabihin na natin na minsan oo nga, kahit ako minsan naiingit ako sa mga maliliit ang mukha, yung mga hindi malalaki ang panga. Oo, kasi ang tawag doon, nakaka-ponytail sila ng maayos, nang walang tago-tago sa gilid, kasi nga ang lilit ang mga mukha nila. Sabihin na natin ganun. Akin guys, insecurities ko talaga is ito, yung kapangahan ko. Pero, in-embrace ko na rin siya guys, kasi wala naman din ako magagawa, 'di ba? Hindi naman ako mayaman para magpabawas. So, in-embrace ko siya and then I find the ways kung paano ko siya dadalhin. So, ang ginagawa ko guys, ayun, pinapahaba ko yung buhok ko and then, ayun, pinaproject ko na lang siya. So, ganun dapat guys. Dapat kung ano yung binigay sa atin na mga bagay na pangit sa iba, dapat hanapan natin ng positive thing na o sabihin natin na ginawa kang pangit. Tapos, ay di, gawin natin, ikaw yung pangit na maganda. Hindi ba? Parang ganun. So, guys, instead na magmuni-muni tayo, magsi-self-pity tayo, dapat bilangin natin yung mga blessings na binibigay ni nasa taas. Bilangin natin yun guys, para yun nga, mabawasan yung mga daladalahin natin, mga burden natin, kung bakit binigay sa yung ganito, bakit ganito, bakit ganyan, bakit sila hindi. Dapat ganun guys, no. Dapat bilangin mo, halimbawa, siguro nga hindi ka sinuswerte pagdating sa physical appearance, hindi ka sinuswerte pagdating sa love life, hindi ka sinuswerte pagdating sa job, pero swerte ka naman pagdating sa family. Kasi maraming mga tao na yung bonding ng family is hindi ganun ka
hindi ganun ka-tight, 'di ba? Kaya kung meron kang family na sobrang tight, talagang ayun ang blessings. Ayun ang blessings na binigay sa iyo na hindi makukuha ng ibang tao. And then pag sinabi naman natin na sobrang ganda mo, nandiyan na sa'yo lahat, matalino ka, lahat-lahat, may love life ka, lahat-lahat, maganda yung trabaho mo, lahat-lahat. And then, pagdating naman sa family is broken family ka. So, nagalag ka, and then kahit saan ka na lang, makatulog, punta dito, punta doon, tira dito, tira doon. So, hindi ko naman sinasabi na pangit yung ganun, pero ang point ko naman dito is wag kang masyadong magsi-self-pity. Kung ano yung mga bagay na alam mong pangit sa'yo is, ayun nga, hanapin mo yung mga bagay na blessings na binigay sa'yo hanggang sa itaas. Kasi lahat naman ng tao is, siguro nga, hindi ka swerte sa bagay na to, pero mayroong bagay na binigay sa'yo na swerte ka. Gets nyo? So, sana may natutunan kayo sa pinagsasabi ko, pero I think naman, alam ko sa sarili ko meron. Sana nakuha nyo rin yung point ko. Yun, ginawa ko tong video na to kasi, ayun nga, sa mga katulad kong minsan nagsi-self-pity, I want to remind you na, yun nga, na hindi katapusan ng mundo yung mga bagay na nakikita niyong pangit sa inyo. So, instead of that, hanapin niyo yung mga bagay na gift na binigay sa'yo galing sa itaas, and then use that power to empower you and show to people how creative you are instead of your imperfections, right? 'Di ba? So, sana oo nga guys, magpakatotoo na tayo na lahat ba talaga tayo nagsi-self-pity. So ako, meaning ko talaga guys, nagsi-self-pity talaga ako minsan, pero sinasabi ko sa sarili ko na siguro binigay sa akin ito kasi ayaw ni Papa God na baka maging mayabang ako, ganun. So, hindi naman Papa God. Siguro binibigyan niya yung mga bagay-bagay kasi para ipaalala sa tao na tao ka lang, na hindi lahat kaya mong gawin, ganun. Na pinapaalala niyo sa atin na merong nasa itaas at hanggang dyan ka lang, parang ganun. Pinapawisan ako guys, ang init. So, ano pa ba dapat sabihin? So guys, kung nagustuhan niyo yung mga pinagsasabi ko dito, at kung mayroon kayong natutunan, at kung na-motivate ko kayo na dapat hindi nyo dapat gawing kawawa yung sarili nyo, is comment down below. And kung may mga tanong kayo, and kung gusto nyo na mayroong kausap, comment lang kayo. At kung ano yung mga topic na gusto nyong pag-usapan natin, sana i-comment nyo sa baba, and then gagawa natin ng video sa abot ng aking mga kaya. And ito na lang muna guys for this video, and thank you for watching, thank you for clicking this video. At sana ito na yung kapatid ko. At sana is subscribe niyo yung channel ko, and don't forget to hit the like at saka yung bell icon para lagi kang updated kapag mayroon bagong video akong i-upload. So guys, thank you for watching. Bye! See you in my next video. Bye-bye!